Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo yung gawin TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin po today's reflection, hango ito sa simbahang katoliko na ating babasahin ngayon. So handa ka na ba na kung sakaling mag-end of the word na? So medyo yung iba natatakot dito, di ba? Nakakapangilabot at talaga namang mapapaisip ka kung malapit na nga ba yung end of the world. Sabi sa Marcos chapter 13, 25 to 37. At malalaglag ang mga bituin mula sa langit at mayayanig ang mga panlangit sa kapangyarihan at ang anak ng tao ay makikitang dumarating na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at kalwalhatian. So yun guys, di ba? Parang medyo talaga, nakakabahala kasi nga imagine mo yung mga bituin daw malalaglag, di ba? Pag naiisip mo yun, parang nakakatakot talaga, di ba? Sa bagyo nga lang halos natatakot tayo, na-alarma tayo, lalo na ngayon, di ba? Sa panahon na ngayon ng may super typhoon na sinasabi, yun pa lang yun. Diba guys, ang nakikita natin, kumbaga pangkaraniwan na lang, lagi nating nakikita yan, na malakas ang bagyo, yung hangin, tapos may baha, may namamatay, may nasisira yung mga pangkaraniwan talaga na nakikita natin. Paano pa kaya kung yung makita natin yung bituin malalaglag sa langit, di ba? Kaya talagang ano yan guys, medyo nakakatakot kung titignan mo, di ba? So, mahirap na paniwalaan na minsan, di ba? Lahat tayo dito sa mundo guys, darating yung araw, mawawala tayo na, di ba? Kahit yung mga kapamilya natin, yung mga naipon o naipundar natin gamit dito, di ba? Kahit mamahalin pa yan, Louis Vuitton, Rolex, ang mga Porsche na sasakyan, at kung ano pa mga karangyaan, darating yung katotohanan na iiwan natin lahat yan. Kaya nga sabi nila, huwag tayong masyadong ma-attach dito sa mundo. Ibabaw na to. Lalo na sa kapangyarihan, sa koneksyon, di ba? Sa karangyaan, sa pera, at kung ano-ano pa mga luho sa buhay, dahil ang lahat talagang yan ay iiwan natin, di ba? So hindi rin natin yan matatakasan dahil mangyayari at mangyayari, dahil yan ang sabi sa Bible, di ba? Ang binasa natin ay banal na kasulatan na which is talaga pinapaalalahanan tayo, darating yung araw, di ba? Even yung sabi nga, di ba, yung langit at lupa mawawala, pero yung salita ng Diyos, yun ang matitira. Kaya nga, handa ka na ba sa darating na to na kung saan wala naman talaga nakakaalam kung kailan, kung saan, di ba? Pero sinasabi lang dito kung paano na ang ating Panginoon Jesus, pag dumating na yun, ay darating na nasa langit. So hindi na natin nga alam kung kailan yun. So importante ngayon, kung handa ka mamaya, dadman ka, nasa casino ka, di ba? Nasa happy-happy ka, o gumagawa ka ng hindi maganda. Kailangan handa po tayo. Anumang araw, anumang oras, di ba? Anumang panahon, darating yun. Di ba? Kasi sa ayat gusto natin ay wala talagang forever. Yung mundo, di ba? Mawawala. Yung langit, wala. Kaya, habang may panahon pa, sikapin natin gumawa ng mabuti. Di ba? Gumawa ng laging tumutulong sa kapwa, dahil wala namang permanente talaga sa mundo ito, kundi ang pagbabago. Di ba? Mga dating luma, yung lumang mundo, papalitan ng bagong mundo, bagong langit. Di ba? So, maraming taon minsan na pinagwawalang bahala lang, pinababayaan lang. Na akala nila, hindi, magtatagal ba yan? Gumawa muna tayo ng masama. Hindi, di ba? Kaya nga kailangan guys, even yung mga taong sikat nung araw, di ba? Mga way back, mga 1945, mga ganun. Kahit sa anong larangan, mga artista man yan,
mga taong naglingkod sa bayan, di ba? At sino-sino pa mga sikat at mayayaman na ngayon ay wala na rin sila. Hindi na rin sila pinag-uusapan. So, darating ang araw, ganun din ang mangyayari sa atin. Kaya habang may panahon guys, sikapin po natin na makagawa ng mabuti. Na ang lahat ng bagay na nandito sa mundo ay hiram lamang. Sa ayot gusto natin ay iiwan natin. Diba? Kaya nga yung sabi dyan na bababa ang Panginoon mula sa langit, ay dapat nakahanda tayo na gumagawa tayo ng mabuti, tumutulong tayo sa kapwa, nagtatanim tayo ng magaganda, diba? Hindi naman porket mabilitaan natin na mawawala ang lahat, iwan mo na lahat, gagawin mo na po masama o mawawala ka lang ng talunan. Siyempre kailangan mag-iwan ka pa rin ng legendary, legacy, diba? Maging ka pa rin sa kabutihan na habang wala ka ay pinag-uusapan yung mga mabubuting ginawa mo kesa naman sa masama. Kaya yun po lagi natin ilagay sa ating isipan na lagi tayong handa gumawa ng mabuti sa ating pang-araw-araw na buhay. Siyempre, mahalin natin ang ating mga pamilya at kapwa-tao, lalo na paglilingkod, pagmamahal sa Diyos. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, na malubha na po ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal. Sabayin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala ay tsak yun pagkakalog sa iyo ng ating Panginoon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Puhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloob. Yakapin niyo na mahigpit, Lord, at pagalingin. Ganon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi pagpapatawad. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, ilumin ang mga sugat, at pagbigis-bigis nito. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalo na po, ng kapatid namin walang wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Pinoproblema pa, Lord. Iniisip pa kung saan sila makakaraos. Kung paano nyo. Bless niyo po ang aming hanap buhay at patawarin niyo po ang aming mga kainahan at kasalanan. So ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan at ng Jesus. God will be the Lord. Sa ngalan ng Ama, Anak ni Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.